Hi Aries, welcome back to our channel. This is Abby and I am an intuitive reader. So gagawin natin ang inyong reading sa buwan ng October 2023, Aries. And sa mga new viewers natin, welcome po sa ating Tagalog reading channel. Sa mga new viewers natin, welcome po sa ating Tagalog reading channel. Sa mga current viewers, maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating mga monthly readings para sa inyo. Alright, so as you know, a few weeks ago, nag-surgery operation ako and so far naman, it was successful and I'm recovering well. So thank God. So enough of that. Gagawin muna natin, Aries, ang inyong general life reading. Okay, titingnan natin yung snapshot ng buhay nyo. Okay? Sa buwan na October, titingnan natin yung mga bagay na kailangan nyong ipagpatuloy, pakawalan, mga new beginnings, manifestations, yung current energy surrounding your life at the moment. Okay? Ngayong October, mga bagay na kailangan nating ibigay para sa sarili natin, sa situation at sa ibang tao, and mga lessons na dapat nyong matutunan. Okay? Sa second part ng reading nyo sa buwan na to, titingnan naman natin ang inyong love and personal relationships. Okay? So, i-shuffle lang muna natin uli ang mga baraha in front of the camera. Alright? See you later. Alright, hello Aries. So, kukuha tayo ng 7 baraha at ika-clarify natin sila kung kinakailangan. Okay? So, ito ang inyong card number 1. Pangalawa. Yung pangatlo, ipapakita natin mamaya sa camera kung hindi siya masyadong visible. Okay? Alright guys. So, tingnan na natin, no? Ibuksan muna natin lahat ng mga baraha ninyo bago tayo mag-umpisa. Okay. So, meron tayo dito, Aries, no? 5 of Cups agad. Second card nyo, meron tayong, 4 of Swords. Okay. Meron kayong 4 of Cups. So, 5, 4, 4, no? Interesting. And then another 5 of Swords. Wow. Meron din tayong Ace of Swords. Okay. Aries, meron tayong the Devil card, Major Arcana so far. Isang Major Arcana at sa gitna meron tayong Major Arcana, the Emperor. Okay. So, Aries, from the get-go, no, I think like recently sa situation mo ngayon, kahit saan man to, no, sa life mo, in general, meron kang mga disappointments and losses, no. It could be, ngayon medyo nasasaktan tayo sa nangyari. Feeling ko something recent, no, and, yung 5 of Cups mo nasa unang position. So, it means to say na ito yung bagay na kailangan mong i-release. Okay? Tandaan mo na kahit na nagdudwell tayo ngayon doon sa mga past disappointments and hurts or heartbreak man yan, may hope. Okay? Right now, medyo may pagka-pessimistic tayo, negative thinker kasi iniisip natin yung past, yung mga nakasakit sa emotions natin. Maaring medyo sensitive or emotional tayo lately, no? But at the same time, sinasabi na nasa perception yan eh, nasa way of thinking. Kasi ang 5 of Cups, ang sinasabi dito, yung kailangan mo i-release yung the way you think right now, no? Sa situation mo, love, life, career man yan, or financial situation mo. Kasi may hope pa. Meron pang 2 cup na nasa likuran mo na hindi mo nakikita. Kumbaga sa glass, 'di ba? Kalahati. Tinitingnan mo kung kalahating puno or kalahati na ubos. So, most likely tinitingnan mo na kalahating ubos. So, let's say, binigay mo yung 100% mo. Yung disappointment mo ngayon, more likely siguro nasa 60%. Mas lamang yung disappointment than dun sa 40% na natitira na pwede mo pang actually habulin na maging 50-50, no? Kung magfo-focus tayo sa magagandang
bagay na meron tayo right now. Hindi dun sa kung ano yung mga nawala. Okay, yun yung kailangan mong i-release, Aries. Ngayon naman, dun sa position na kailangan mong ipagpatuloy, no, ang sinasabi dito, magpahinga muna tayo. Yung katawan, yung isipan natin, at yung spirit natin. Okay? For some reason, kasi galing ka dito sa 5 of Cups na to, alam mo yung energy ng 5 of Cups is emotional tayo, nasa sensitive, tayo ngayon, period ng buhay natin. But, try na i-contain, no? I-manage mo yung emotional, ups and downs mo ngayon, okay? So, ang dapat mo ipagpatuloy, probably baka ginagawa mo na to ngayon, Aries, is, take a lot of rest, okay? Mag-relax ka, pamper yourself, okay? Yung physical healing mo rin, no? Hindi tayo gumagawa ng health reading, pero, I'm just saying, baka kailangan mo ng pahinga, okay? Ng break, okay, sa trabaho or sa mga nangyari lately sa buhay mo na feeling mo is parang nasa losing end tayo, no? So, i-clarify natin tong 4 of Swords, okay? Physical health, yung well-being mo, yung mental health mo, alagaan mo ngayon, maaaring pwede kang magbakasyon, di ba? Take on a break, holiday, okay? Somewhere. Okay? Pwede rin bumawi ka, mag-exercise ka, eat healthy, mag-yoga ka, bumalik ka sa gym, alam mo yun, maaga kang matulog, hindi masyadong nagpupuyat. These things, ipahinga mo lang yung mind mo. For now, hanapin mo yung kapayapaan muna for your holistic, wellness. Okay? Clarify natin itong 4 of Swords. Yun yung kailangan mong ipagpatuloy, Aries. Okay? Kung nanggaling ka sa period na medyo magulo, okay? Yung parang hindi mo ma-explain kung anong nararamdaman mo or iniisip mo halo-halo. So, yun. You deserve a break from that. Ngayon yung 4 of Swords, tinan mo, ngayon yung 4 of Swords, kinlarify ng 4 of Wands. Okay? So, ang sinasabi dito, I think yung battle, yung stress, yung mga pagka-emotional mo lately, no? I think rooted siya sa isang domestic or family situation or living in situation or commitment. Okay? Kasi ayan ang 4 of Wands, no? So, ang gusto mo ngayon, let's say, lahat yan, put it at rest, put it on hold muna. Yung mga issue or conflict sa isang relasyon, commitment, or sa bahay man yan, family issue, put it at rest muna, okay? Mag-meditate tayo, okay? Hindi ito yung panahon para mag-react or mag-start tayo ng confusion, okay? Sa sarili natin, sa paligid natin, okay? Basta, ceasefire muna, mag-focus ka muna sa sarili mong work, inner work para sa sarili mo. Yun yung sinasabi dito. It could also be na parang ang kailangan mo ipagpatuloy is yung ma-maintain mo yung kapayapaan sa paligid mo. Okay, dun sa stability and security mo. Okay, kasi ang sinasabi dito, kung gusto mo mas maging stable ang buhay mo, mas secured, career man yan or sa personal space mo, kailangan, ang pipili mo lagi, go down the path na payapa. Okay? Yun ang sinasabi dito. Malayo sa gulo, malayo sa pagtatalo, pag-aaway. Yun yung kailangan ipagpatuloy. Alright? Ngayon yung sa manifestations mo, no? 4 of Cups. So, may mga bagay sa buhay mo or persons or mga grupo ng tao na parang hindi ka lang interested na mag-participate. Kasi nanggagaling ka doon sa energy ng 5 of Cups, okay? Nanggaling ka rin doon sa energy na ang gulo-gulo. So, gusto mo ng kapayapaan. So, ngayon, maybe emotionally withdrawn tayo. Kung may dumating man na offer ng love or love interest or romance or a peace offering, no? Parang we're not interested, okay? So, it could also be na ikaw yung nagmamanifest nito. Gusto mo ng resolution, ng reconciliation, gusto mo yung makipag-connect with someone in an emotional level. Pero, let's see, no? Clarify natin yung 4 of Cups para sa ating collective Aries. Ayan, para kita sa camera. Clarify natin. Yung 4 of Cups energy mo ngayon, no? Kasi 4 and 4 na. So, parang feeling ko lampas ka na nga dun sa disappointment and losses, eh. Nandun ka na sa stage na ina-accept mo na, eh. Wala ka na sa in denial, nasa acceptance stage tayo ngayon, Aries. Okay, let's clarify itong 4 of Cups, no?
para sa Aries. Let's see. So, Aries, yung 4 of Cups mo, may the Star. So, see, reconciliation, healing. So, may 4 of Cups, may 4 of Swords, and may the Star. So, tapos, yung 4 of Swords mo, clarify pa ng 4 of Wands. So, 4, 4, 4, tatlong 4 to guys. 4, 4, and 4. And then, kinlarify ng the Star. So, nandun ka sa period na ayoko na, tama na, ayoko ng gulo, ayoko ng away. Kung kailangan kong mag-withdraw sa situation na nai-stress ako or nagpapalungkot sa akin. May situation kasi na nagpapalungkot sa'yo. Okay, na nadi-disappoint ka, upset ka. It could be a connection, it could be a situation din sa buhay mo, pero parang nalampasan mo na, yung namamanage mo na yung, ng maigi ngayon yung how you think at kung paano ka mag-react sa kanya or sa sitwasyon. Okay? Kaya mo rin namang ipakita na hindi ako interesado right now dahil mas mahal ko yung sarili ko. So, yun yung message dito guys, no, na kailangan yung i-manifest. So, maaaring may bumalik or may peace offering, reconciliation, or bagong simula, coming sa isang sincere na person or opportunity. But, you know, ang priority dito lagi is yung huwag kayong magsa-self-harm, huwag kayong mag-overindulge sa emotions, okay? Sometimes kasi, yung pag-protect mo sa sarili mong feelings, mas importante yon than dun sa peace offering or love na gusto nilang i-offer this time, okay? So, mag-focus tayo sa reconciliation and healing, okay? Looks like hindi ka interesado kung meron mang mag-offer sa'yo ng bagong simula, commitment, or alam mo yun, na nanggaling sa feelings nila, coming sa puso nila. No, it looks like hindi ka muna interested dahil nga maaring dun nga sa 5 of Cups na yun, no? So, mas protektahan mo muna yung sarili mo, no? Okay? Wag mo nang mag-create ng emotional damage, ng further emotional damage, okay? Mahalin mo muna yung sarili mo. Love yourself muna, okay? Now, sa current surroundings mo kasi, no, hindi, in alignment, guys, eh. Okay? Kasi, unang barahan mo yung kailangan mong i-release yung 5 of Cups at yung current surrounding energies mo is 5 of Swords. 5 and 5. Tapos, naka-transition ka dun sa 4, no? So, mas stable ka na ngayon. Kumbaga, kung papapasukin mo tong taong to, baka magka-relapse ka na naman, no? Emotionally, mentally pa. So, baka stress ka nila. So, iwasan mo muna. Huwag muna tayong mag-self-harm. Huwag muna tayong mag-entertain uli or bigyan sila ng chances nang hindi pa tayo fully recovered. Okay? Alright? So, yung current energy mo, may mga environmental factors, no? Or situational factors or condition to na parang ang situation is parang hindi kayo nagkakasundo, maraming di pagkakaunawaan, maraming pagtatalo, conflict talaga, and chaos, okay? So, isa dito nag-walk out, yung isa dito feeling niya siya yung nanalo, tapos yung isa feeling niya na parang, I can't na, gusto ko na mag-walk out dito kasi parang lagi kang tama, okay? Parang, walang magandang naidudulot every time na nagko-communicate tayo, no, sa sitwasyon man na kinakaharap natin. Pwedeng sa workplace, pwede rin sa business mo. Mga di pagkakasundo, okay? Yun yung situation ngayon around your energy. Pero i-clarify natin tong 5 of Swords, no? Bakit may energy na gano'n, na hindi nagkakaunawan, miscommunication, misunderstanding, baka iba lang talaga ng way ng approach sa mga bagay-bagay or pag-express ng mga ideas and opinions, okay? But still, no, may tao dito kasi na masakit magsalita, okay? Or nakakasakit yung mga sinasabi, okay? So, wala kang choice kundi mag-walk out. Ano tong 5 of Swords, no? Sa paligid ng Aries. Clarify natin, Aries, no? 5 of Swords, meron kang Knight of Cups, okay? So, alam niyo yun, could be a love situation talaga, no? Kasi 4 of Cups, 3 of Cups, 4 of Wands, okay, single man ikaw or hindi, or nasa relasyon ka or married ka, ang problem dito, di ba, may pagmamahal, no? Okay, but ang problem is, hindi yata nako-communicate or na-express yung feelings, no? It turned out pa nagba-backfire, okay? Kung mahal mo ko, bakit ganito? Bakit hindi tayo nagkakaintindihan? Bakit parang lagi tayong nag-aaway? Laging may misunderstanding, lagi kang nangaaway, or laging parang ikaw yung tama. Alam mo yun, pwede rin may gaslighting na may tao na
baka feeling perfect siya all the time, no? Hindi marunong mag-sorry, hindi marunong mag-apologize. Kumbaga, wala siyang mali. Yung tingin niya sa sarili niya. May narcissistic tendency. Okay? Hindi lang to sa love situation. Sinasabi ko lang kasi nga may Knight of Cups. Okay, kung gusto mahal mo ko, kung gusto mong i-offer yung love na yung patunayan mo, pero hindi napapatunayan, no? Hindi ko naman sinasabi na love reading to, kasi general life situation to. Pwede din to sa mga tao na you are in disagreement, no? Sa friend mo, okay, na mga taong mahal mo sa buhay rin naman. Okay, friend, family member, your father, your mother, yung mga siblings mo, ganon, okay? Gusto ko i-harbor yung pagmamahal, pero it turn out na parang it's the other way around, no? Gusto ko ma-manifest na may loving energy, pero hindi nagiging ganun yung sitwasyon. Sa bahay man yan, sa work, no? Walang harmony, okay? Nagtatalo, lagi. Okay? Ganon yung energies, no? So, it makes sense, no? Kaya ka may 5, 4, no? You know, you see, yung first and second card and third card mo, in alignment siya dun sa position number 4 nung baraha. Okay? Ngayon, yung Ace of Swords, yung kailangan mo ibigay sa sarili mo, sa ibang tao, sa community. Okay? It's Ace of Swords. Clarity, communication. Feeling ko talaga, guys, meron ditong misunderstanding na maaari kunwari may sinabi ka, no? Tapos nami-misinterpret or nami-misunderstood. Sometimes, kung tinitext mo lang, sometimes, we create our own, ano yon, alam mo yon, understanding, no, and interpretation, kahit hindi naman ganun yung ibig sabihin. It doesn't mean na pag na-communicate mo isang bagay, no, or news, it doesn't mean na nauunawaan ng receiving end. So, maganda rin i-validate, no, or pag-usapang maigi. Ngayon, yung Ace of Swords, yung kailangan mo ibigay sa sarili mo, basically. So, i-clarify natin yung Ace of Swords para sa ating collective Aries. Ano po ba tong Ace of Swords? Shuffle lang natin. Feeling ko kasi kailangan i-shuffle eh. Just my gut feeling. Ace of Swords. Okay. Clarify. See? Three of Swords. So, mag-ask ka ng clarity dito sa heartbreak na to. Feels like a love reading to me. Okay, yung general life mo. Mas center ngayon is yung love situation mo. So, humingi ka ng clarity dito sa heartbreak na to and disappointment. Yun yung kailangan mabigay sa sarili mo. Okay, or kailangan ng validation about this. Okay, hingan mo ng clarity yung person or ikaw. Okay, yun yung ina-ask mo eh. You've been wanting to understand. Gusto mong maunawaan. Bakit ganito? Feeling ko may feelings, pero feeling ko parang hindi mo rin ako mahal minsan. Okay, yun ang example. Kasi strongly, ang feeling ko is this is a love situation. Hindi natin madedenay kasi meron tayong cups, may 4 of wands eh. Tapos may 3 of hearts. May devil card ka pa, which is yung shadow ng lover's card. Okay? So, ang problem here is that gusto mo pa rin maunawaan bakit nagtapos, no? Bakit ginawa ng person mo to? Ano ba yung real deal dito? Kasi parang feeling ko binibigyan ka ng mixed signals. Nila love bomb ka, pinapaasa ka. Kasi may Knight of Cups, may 5 of Swords. So, gusto mong malaman, ano ba talaga ako sa'yo? Okay? Yun yung kailangan mong i-ask sa person mo or sa connection. Kasi I feel strongly na love connection talaga to. Walang pentacles eh. Wala rin namang mga wands masyado. Except for 4 of wands. So, parang mina-mind game tayo ng person. Okay? So, learn to detach, no? Pag kailangan. Ngayon yung new beginnings, the devil. So, mag-iingat tayo sa new beginnings, guys. The devil card. Tingnan natin to. Major arcana to. And the thing with the devil is very unhealthy, no? Okay. May mga addiction, may mga situation or cycle na paulit-ulit na hindi tayo makakawala. O hindi mo mapakawalan, hindi ka ready i-let go. Bakit hindi mo ready i-let go? Yung parang somehow you feel like bonded ka dun sa person. Bakit? Bakit? Kasi mahal mo pa. Right. Gusto mo makuha yung sagot sa kanila. Alam nyo guys, pag binibigyan tayo ng confusion, it only means na kailangan natin na mas mahalin ang sarili natin. Until, alam mo yon, sigurado sila. Kasi, ang isang tao, pag mahal ka, dapat di tayo nalilito. Di tayo nahihirapan. Tama ba? Ngayon, the devil card, major arcana, clarify natin yan, no? New beginnings mo. 5 of Pentacles, okay. So, may on and off energy with this person. Iniwan ka, alam mo yun, it could be you or them na iniwan ka, may abandonment issue, may trust issue ka.
Pero mag-ingat tayo kasi nasa position siya ng pang-anim. So, it could be maulit yung cycle. So, it's up to you, no? Kung gusto mo pang i-entertain tong taong to, because it feels like yung bond ninyo, okay, you're kinda like parang addicted ka doon. Dinodraw in ka ng person mo. It could be you, it could be them. This is a Capricornian energy. But, at the same time, no, parang hindi na kasi nakaka-help sa'yo sa situation ninyo. Walang growth. It's impoverished. May poverty. In a way na emotional poverty, emotional malnourishment. No, okay? Hindi ka happy, so bakit ka magstay? So, mag-ingat tayo sa new beginning na yan. Okay? Pag-isipan mong maigi. But yung energy mo ngayon, nandun ka na sa state na parang tanggap mo na rin naman na wala yung person mo. Or nasa acceptance stage ka na rin naman. Feeling ko baka ready ka na rin naman talaga mag-move on. So, there's a possibility na bumalik to at maulit yung cycle. So, be careful. Baka magka-relapse ka na naman. Just when you thought na nag-heal ka na, no? Kasi it happened to me. So, be careful lang din, Aries. Ngayon, yung sa center mo, lessons learned, the Emperor, Major Arcana. So, may dalawa kasing Major Arcana, the Devil and the Emperor. Pero yung Emperor is a very positive card. Pero i-clarify natin yung lesson na dapat mong matutunan dito. Stability, security, time management, good organization skills mo sa mga situation sa buhay mo ngayon, no? So, in order. Okay? Kailangan mong ayusin yung life mo. Okay, kung saan yung area na hindi, feeling mo hindi balance or walang order or magulo. Okay, lessons learned. Clarify natin ang Emperor. Meron tayong, wow, the Lovers. Di ba sinabi ko, ang Devil card, guys, sa 6th position mo, is ang shadow ng the Lovers card. So, may connection kayo ng person mo, no? Okay? So, kung babalik to, be careful, no? Baka maulit yung cycle. Ngayon, ang lesson na dapat mong matutunan dito is that i-explore ninyo. Okay? Yung dalawa. Gawin yung maayos. Okay? Kung mahal nyo isa't isa, pero nag-aaway kayo, no? This time around, sana magbago. Kasi kung babalik, tas iulit lang yung cycle, what's the point? What's the point, guys? Come on. So, yung Emperor dito, gusto mo mas organize, mas mag-mature yung relationship nyo. Kasi, ang hinahanap mo dito, strong soul connection. Hindi lang kayo bandage just because, physically attracted or yung bond nyo are for wrong reason. So, this time around, ang lesson dito, kung gusto mong magkaroon ng pag-ibig, yung true love na gusto mong i-attract, okay, it should be healthy, it should come in a good light. Okay? Kasi ang love dapat hindi ka pinapalungkot, hindi ka pinapaiyak. Okay? You may appear disinterested. Kasi ito babalik may 4 of Cups. You may appear disinterested. Kasi nga, priority mo muna sarili mo. Baka magka-relapse ka kung babalik to. Tapos same cycle. So, ang lesson dito, okay? Kung babalik siya, make sure na healthy ang magiging connection nyo. As mas matured and mas stable and secure tong person na to this time around. Okay? Sana. So, sana nag-resonate kayo sa general life reading ninyo na parang love reading. Now, let's move on dun sa second part, ang inyong actual na love reading. Alright, i-shuffle ko lang muna yung cards in front of the camera. See you later. Hi again, Aries. So, gagawin natin ng inyong love reading. Kukuha tayo ng 5 baraha. At i-clarify natin isa-isa para makuha natin yung buong narrative. Alright, Aries? Okay, so, let's go. Umpisahan na natin. Okay. So, you have 10 of Wands. Okay. Meron tayong again, 5 of Pentacles, diba? Yan yung shadow ng Devil energy sa new beginnings nyo kanina. And then, meron tayong the Hangman. Okay. Meron tayong, oh my God, 10 of Swords. Meron kang 10 and 10, may Hangman, tapos may 5 of Pentacles at another 5 na naman. So, 5 of Wands. Ngayon,
i-clarify natin tong mga to para makuha natin yung buong narrative for those na china-channel natin at the moment. Okay, Aries, clarify natin isa-isa. Shuffle ko lang. Alright, so let's see. 10 of Wands, clarified ng High Priestess. And then, yung 5 of Pentacles, kinlarify ng 6 of Wands. Okay, yung Hangman, may clarifier na King of Cups. And then, Queen of Wands, kinlarify itong si 10 of Swords. And the Hermit. Okay, so, sa love situation nyo, medyo intense, no? And parang emotional roller coaster. So, recently, alam mo, may situation dito, yung connection ninyo na sobrang mabigat na. It could be you, it could be them, bigat na bigat ka na, pero parang gusto mo parang ipaglaban. Okay? Yun yung alam mo dito. Alam mo to sa sarili mo. Okay? Alam mo, may wisdom ka to know kung ano yung situation, ano yung current situation, alam mo. At alam mo rin na tinatry mo parang mag-hold on, no? Kahit na feeling mo yung foundation parang gigiba na, no? Or shaken up na. Hindi na intact, okay? Kumbaga wala nang solid na sasandigan, okay? Yung connection. So, yung sinasabi ko nga dito, may trust issue, nagkaroon ng cold treatment, may nanlamig, may probably ngayon naghihirap yung pagsasama. Kung nasa isang bubong kayo, medyo may coldness sa inyong dalawa, paaring may tinabangan na wala ng gana, no? But you know, it could be, isa sa connection kasi na to, medyo may pagka-arrogante, narcissistic tendency, na sabihin natin medyo mayabang, okay, na ang taas ng tingin sa sarili. Yung partner nyo, it could be you or them. Binabasa ko lang yung cards, guys. Don't shoot the messenger. Nandito tayo para basahin yung mga messages. I think yung coldness or yung disagreement or yung panlalamig, no? It could be due to isa sa inyo kasi nag-enjoy ng attention sa ibang tao or may narcissistic tendency nga. Na parang I can get yung attention na to sa ibang tao. So, right now, dyan ka muna, ha? Nag-enjoy pa ako sa attention ng iba. Pwede rin na may pagka, playboy, playgirl energy. We never know kung anong reason ng panlalamig. But, isa sa connection na to, ang taas ng tingin sa sarili. Okay? Okay? Ngayon yung may work in progress, no? Dito, may delay. Okay? Ang delay dito, para ito sa person mo na mag-mature emotionally. Okay? Hindi ko alam kung gaano mo katagal dapat i-endure, no? Or kung dapat ka mag-antay kung kailan magmamature tong tao na to. Itong C6 of Wands saka si King of Cups. Kasi bigat na isa sa inyo. It could be you or them. Okay? Or it will take a while para malaman nila kung gaano kanila kamahal, kung gaano kalalim yung pagmamahal nila sa'yo. Baka until nawala ka na, until nagkaroon na ng ending, doon pala nila marirealize. Ito si Queen of Wands, sabi ko sa inyo, it could be you or them, kasi lalaki, babae nga, no? Makes sense. Kasi, pagod na siya. Pagod na siya, feeling niya, yung 10 of Wands niya, binagsak mo na, nag-surrender ka. Kasi hindi mo talaga matake, hindi mo na makaya yung ginagawa nitong taong to sa'yo. Okay? Na sobra ka ng binackstab, sobra ng dinurog yung puso mo. Okay? Sobra ka ng na-stress, puro sakit ng ulo ang binibigay niya sa'yo. So, what's the point? Bakit natin siya ikikip? Diba? So, sinasabi ko, mahalin mo muna yung sarili mo kasi may mga disagreements dito, no? It's either, pinag-iisipan mo ngayon yung hermit mode, no? You're wise, no? May high priestess ka saka hermit. So, ang ina-advise sa'yo ngayon, mag-withdraw ka sa person na to, mag-withdraw ka sa struggle na to. High priestess, then 10 of Wands. Hermit, and then 5 of Wands. Mag-withdraw ka sa struggle na to right now, guys. Kasi hindi mo alam if it could make or break you. Okay? So, mahalin mo yung sarili mo. Like yung sa unang spread, don't do further emotional damage until mag-mature tong person na to. Pero mag-aantay ka ba? Pwede ka ba mag-aantay? Kasi may delay dyan. Etong si person mo na to, inaaral din niya naman yung sitwasyon to be fair sa kanya. Okay? Inaaral niya yung level ng pagmamahal niya sa'yo. Okay? Inaaral din niya kailan niya ipapakita yun or kung magmamature ba siya one day,
Hindi natin alam. So, ang advice dito is about time to surrender itong mga disagreements na to. Kasi lahat ng battle, hindi naman natin kailangan patulan. Sometimes, ang solution dyan is to walk away or to withdraw. Gain understanding, unawain natin bakit nangyayari to or bakit ginagawa sa atin. Okay? Hindi mo na kailangan pa na, alam mo yon, umulit yung cycle like sabi ko. Kasi, may natapos na eh. May nag-surrender, may nag-give up na. So, yon guys. So, sana nag-resonate tong love reading mo para sa'yo, Aries, no? I see you guys on the next month reading. Take care. God bless. Mahal ko kayo, Aries. Bye, guys!